predikador, manggagawa ng himala, at pantas ng mabuting balita. Iyan lamang ay mga karaniwang itinititulo kay San Antonio de Padua. Ngunit kilala ba talaga natin siya? Ano ba talaga ang buhay niyang banal? Ating alamid, ating pagdilayan, ating kilalanin. Si San Antonio de Padua, ang patron ng Singalong, Maynila. Si San Antonio de Padua ay isinilang noong ika-15 ng Agosto 1195 sa Lisbon, Portugal at binigyan ng pangalang Fernando sa binyag. Anak siya ni Don Martin de Bullion at Doña Maria Taveira na kapwa nagbula sa mayamang angkan sa Lisbon. Noong siya ay 15 taong gulang, pumasok siya sa monasteryo ng Santa Cruz sa Coimbra, Portugal. Dito siya naordinahan bilang pari at dito rin siya nakilala ng mga Fransiskanong misyonero na ipapadala sa Morocco upang mapalaganap ang mabuting balita sa mga Muslim. Ang misyonerong ito ay sina San Bernardo ng Carbio, Pedro at Otho, mga pari, at sina Acusio at Ajuto, mga kapatid. Nag-alab ang puso ni Fernando na maging Fransiskano at maging martir nang mapatay ng mga Muslim ang 5 Fransiskano sa Morocco. Pagkatapos niyang magpaalam sa mga Agustino, pumasok siya sa Hermitage ng San Antonio ng mga Oliva sa Coimbra upang maging Fransiskano. Isinuot niya rito ang kayumangging abito at pinalitan ang kanyang pangalan ng Antonio sa karangalan ni San Antonio ng mga Oliva. Pinahintulutan si Antonio na pumunta sa Morocco, Africa upang magpahayag ng pananampalataya sa mga Muslim. Dahil sa nagkasakit siya ng malubha nang sila ay makarating doon, nag-utos ang kanilang superior na ibalik siya sa Portugal, ngunit binagyo ang kanilang barko kaya sila ay napadpad sa Sicilia. Dumalo siya ng pagtitipon ng mga Fransiskano doon. Tumarid din sila sa Monte Paolo kasama si Padre Gracian at ang mga kapatid ng Romania noong Hunyo 1221. Dito niya naranasan ang tunay na kahalagahan ng kapatiran at katahimikan. Humiling siya na pagkalooban siya ng isang kuweba doon upang manalangin. Natanggap niya doon ang kalooban ng Diyos na hindi para sa kanya ang buhay ng isang misyonero sa Morocco. Noong Setyembre 1222, ang mga kapatid ay dumalo sa isang ordinasyon ng mga kapwa Fransiskano at Dominikano sa Katedral ng Forlì. Naatasan si Antonio na magbigay ng homilya dahil hindi nakaratingan dapat na magbigay nito. Marami ang nabighani sa mga turo ni San Antonio at dito siya nakilala bilang isang magaling na tagapagturo. Ang kabanalan ni San Antonio ay nakapagdulot ng maraming mga himala mula sa Panginoon. Mga pangyayaring nakakahikayat ng maraming pagbabago ng puso at pagbabalik loob. Nakinig ang mga isda sa kanyang turo sa Rimini. Nagbagong loob ang mga nais lumason sa kanya dahil sa inggit. Napasamba niya ang isang asnong ginutom. Nakita siya sa 20 sa isang pagkakataon lang. Nailigtas niya ang batang nahulog sa kumukulong tubig. Napatunayan niyang kung saan ang kayamanan ay naroon din ang puso sa pagtingin sa bangkay ng isang sakim na tao. Nailahad niya ang mga pinutol na paa ng isang nagsisising anak. At naibalik niya ang kanyang nawawalang dasalang aklat. Noong Mayo 1231, naimbitahan siya ng isang kaibigang nagngangalang Conde Tiso sa Campo San Clero upang magturo. Nagpagawa siya rito ng isang kubo sa ibabaw ng punong Nogales upang magbigay daan sa katahimikan at pagdililay. Dito rin nagpakita sa kanya ang batang Jesus na niyakap niya ng buong giliw. Nang malapit na ang araw ng kanyang kamatayan, hiniling ni Antonio na dalhin siya sa katedral ng Santa Maria sa Padua upang doon makimlay. Isinakay siya ng mga kapatid sa isang kariton at sinundan sila ng maraming tao.
Inabot siya ng kamatayan sa monasteryo ng mga madring tagasunod ni Santa Clara de Assisi sa Arcelia pagkatapos mabigyan ng mga huling sakramento. Pumanaw siya noong 13 ng Hunyo 1231, Martes, pagkatapos ng kanyang 36 na taong paglilingkod at pagkakawang gawa. Siya ay idineklarang santo ni Pope Gregory IX noong 30 ng Mayo 1232 at ginawang doktor o pantas ng simbahan ni Pope Pius XII noong taong 1946. Ano ba talaga ang hapon sa atin ni San Antonio de Padua sa kasalukuyang panahon? Una, pagmamahal sa salita ng Diyos. Pangalawa, pagiging mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. At panghuli, gawing buhay lagi sa araw-araw na buhay ang salita. Kaya naman sa kanyang kapistahan ngayon, ating ipanalangin kay San Antonio ang tulong na nanggagaling sa Panginoon na tulungan tayo makipamuhay bilang mga Kristiyano sa salita, isip, puso, at gawa.